Lalo na this last days. Diba? Nakasulat naman sa huling araw talaga dito magbabago na magbabago. Lalong pasama ng pasama. Pero salamat sa Diyos dahil alam ko ang mga believers ay lalo naman lumiliwanag ang inyong buhay. Yan, clothed in Christ, the armor of grace. Lesson 3 na po tayo. Ang ating pag-aaralan dyan is breastplate of righteousness. Ephesians chapter 6 verse 13. Basahin po natin. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand. 14. Stand firm then with the belt of truth buckle around your waist. Ang belt po kasi dyan, tingnan nyo ho dyan sa picture niyan, di ba? Hinohold niya lahat ng mga gamit, yung armor, yung espada, kung mga ano pa man nandyan, nakatali dito sa kanyang balakang. Nakatali po rito. Yun po ang humahawak sa mga kailangan niya sa panlaban pag siya'y pupunta sa digmaan. Ganun din po sa atin sa buhay na to, dapat sa atin sa buhay na to, yung belt of truth, kasi sabi diyan, yung belt of truth, dapat yung katotohanan ang ating pundasyon sa buhay natin na ito. Dahil pag ang katotohanan ng pundasyon natin dito, ang buhay natin ay magiging payapa, magiging maayos. Dahil kung ang pundasyon naman ay puro kasinungalingan dito sa buhay natin, o sa buhay ng sanlibutan, dahil alam natin puro kasinungalingan, di ba? Nagpe-fail, magulo. Katulad na lang, alam niyo, hindi naman natin maitatago. Dito na ngayon sa gobyerno natin, di ba, puro kasinungalingan, nagkakagulo, kung ano mga nangyayari. Kaya dapat sa atin, tayo, ang pundasyon natin ay katotohanan para maging maayos ang ating buhay. The truth, yung katotohanan lamang, hindi yung baluktot ang ating magiging pundasyon, hindi kasinungalingan. Kaya kung ikaw ay nabumubuhay sa kasinungalingan or fantasy, wag yun, dapat sa katotohanan na binibigay sa atin ng Panginoong Hesus. The truth will set us free. Amen po ba? Parang dito sa building na to, may pundasyon, maganda ang pundasyon. Ganun dapat ang buhay natin. Ang pundasyon natin, walang iba kung hindi ang katotohanan ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. Kaya nga may example po dyan last week, di ba? Si Adan at si Eva, nung sila'y tinempt ng dyablo, di ba? Kasinungalingan ang sinabi sa kanila ng dyablo. Pero hindi ko na po i-explain yan. Balikan nyo na lang po sa podcast. Amen po ba? Makikita nyo ho yan sa FB natin. Pwede po bang pakishare natin para ang ganda ng mensahe ngayon para maikalat natin yung mabuting balita. Amen po ba? Nakalike po ba kayo sa ating FB? Wow. Para yung mga namimiss natin, pwede nating balikan po dyan. Amen. Ngayon po, pag-uusapan natin yung number 2, yung breastplate of righteousness. Yan. Yan ang number 2. Ito ang ating pag-aaralan. Ephesians 6:14. Stand firm then with the belt of truth buckle around your waist with the breastplate of righteousness in place. Ano ba ang purpose ng breastplate or yung baluti sa mga army? Di ba? Ito yung protection na pag sila'y pinana, hindi kagad sila tatamaan sa kanilang katawan, sa dibdib, sa puso. Kung wala kang breastplate, yung matibay na pangsanggalang, sigurado, patay ka kagad. Pwedeng ang pana na tumama sa'yo, tumago sa puso mo, patay. Pero ngayon panahon natin, di ba, halos karamihan ginagamit ng mga police naman yung mga bulletproof vest. Kasi protection yun. Protection yan ng isang military. Amen po ba? Kaya kailangan tayo naman mananampalataya, meron tayo dapat rin yung breastplate of righteousness. Kaya dapat sa ating buhay ito yung magiging ating sanggalang or ito yung magiging ating panangga sa mga kasinungalingan ng dyablo. Pag umaatake sa inyo, yung dyablo, yung mga kasinungalingan, ito yung magiging sanggalang natin. Amen. Merong 2 basic righteousness. Number 1,
man's righteousness, the righteousness that man can accomplish and perform without Christ. Ito yung mga mabubuting gawa ng tao. Ito yung self-performance niya. Lahat gagawin niya para lang siya maging mabait, di ba? Siya makikita mo to kung merong mga ginagawang pamimigay ng pagkain, andun siya, yung pakikisama niya sa mga tao, mabait siya. Kaya ito yung performance niya para makita siya yung napakabuting tao. Pero ito bang performance nito maganda ba ito sa Diyos? May halaga ba ito sa Diyos? Kaya tingnan natin, yung ginagawa ng self-performance ng tao, yung kanyang pagiging righteous, yung ginagawa niya lahat ng kabutihan. Pag sinabi niyo, dito may bagyo, magpapadala siya na kagad ng truck na pagkain, hindi ho masama ho yun, ha? Hindi ho masama. Pero tingnan natin sa mata ng Diyos. At makikita natin dito sa Biblia kung paano. Kasi hiwalay yan kay Kristo. Hiwalay ang ginagawa niya sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga dyan sabi, man's righteousness, yung self-performance niya. Tingnan natin, pag self-performance ng ginagawa mo, yung kabutihan mo, para ikaw lang ay matanyag, ikaw lang ang makakuha ng kasikatan. Tingnan natin, basahin natin sa Isaiah 64, chapter 64, verse 6a. But we are all like an unclean things, and all our righteousness are like filthy rags. Tingnan niyo po, pag self-performance na hiwalay ka kay Kristo, lahat ng ginagawa mo, parang maruming, hindi pala parang marumi, talagang maruming basahan. Katulad ng maruming basahan. Pasensya na po, pag lalo niyo po yung pinag-aralan, alam niyo po ba yan, Sagdik? Yan yung, sa mga babae sorry naman po, yun yung pag meron silang menstruation, pasador, yung dumi, kasi lumalabas yung dumi doon sa babae, kaya di ba, pag sa Old Testament, yung babae, pag inaagusan ng dugo, hindi hinahawak, dahil alam nila marumi, ganun karumi. Pag ang ginagawa mo, self-performance mo, yung man's righteousness mo, ikaw lang ang gusto mong matanyag, wala yun, maruming basahan sa Diyos yun. Hindi ako may sabi, ayan po, ang salita ng Diyos. Kaya dapat tayo hindi hiwalay, ang ginagawa natin, hindi dapat hiwalay sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus. Amen? Number 2, God owns righteousness that is imputed to us at salvation. What are the imputed righteousness to us? Yan yung tanong natin. Imputed righteousness through faith in Christ. Number 1, it is a gift from God, not earned. Ibig sabihin ito'y regalo ng Diyos. Pagiging righteous natin, pagiging matuwid natin, ito'y regalo sa atin ng Panginoong Hesus. Regalo ng Diyos. Hindi natin pinagsumikapan. Wala tayong ginawa, wala tayong inambag. Tingnan natin, basahin uli natin para mas lalo, di ba, yung mga pinakikita ko sa inyo, yung verse ang nagsasabi sa atin. Nakikita nyo, yung pala, tulad kanina, lahat ng ginagawa ng mga mabait na hiwalay kay Kristo, marumi pala yun. Wala palang sinabi sa Diyos, ayaw ng Diyos yung mga ginagawa mong kabutihan. Dito siguro, sa mundong to, para sa tao. Pero sa mata ng Diyos, pag hiwalay ka sa Diyos, hindi sa Kanya, maruming basahan lang to. Ito, tingnan natin sa Romans 5:17b. Tingnan natin, kung ano yung gift na sinasabi natin. Those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Lahat po ba ng tumanggap sa ating Panginoong Hesus ay nakatanggap rin ng mayamang biyaya niya? Say Amen! Sino ang mga nakatanggap dito ng mayamang biyaya ng Diyos? Amen! Di ba? Pag ikaw ang tinanggap mo ang Panginoong Hesus, yung mayamang biyaya niya, kasama na ikaw ay magtatagumpay sa buhay na ito. Amen. Amen. Hindi niya sige, ikaw matuwid ka na, ikaw save ka na. Hindi. Sa mundong ito, kasama ka na magtatagumpay ka. Papagtatagumpayan mo itong mundong to. Bakit?
Kasi yung righteousness ng Diyos, yun ang magtutuwid sa'yo. Kasama mo ang Panginoong Hesus, yung righteousness niya. Hindi yung righteousness mo, alam mo yung righteousness ng Panginoon. Amen? Sino na itatas mo sa buhay mo? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Amen? Kaya kung ano man ang ibato sa'yo ng kalaban, ano man problema yan, hindi, alam ko, matuwid ako at alam ko, natutulungan ako ng Panginoong Hesus. Alam ko, kasama ko ang banal na Espiritu. Amen? Kaya you will reign in life. Hindi ka maglulugmok sa isang tabi na para talagang talagang awang-awa ka mismo sa sarili mo. Hindi, kasama mo ang Diyos. Yung righteousness niya ang kasama mo. Amen? Imputed righteousness through faith in Christ, it comes only through faith. Romans chapter 3, verse 22. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believes. Lahat tayo, di ba, naniniwala sa Panginoong Hesus. Amen? Amen. Tingnan natin, itong susunod na verse, imagine niyo kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ulit, isipin nyo, imagine niyo, mga verse na to, talagang namnamin natin yung salita ng Diyos. Kung gaano yung ating pananampalataya at paano tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos. Basahin natin. Pilipos 3:7 hanggang 9. Sabay-sabay po natin basahin. Subalit, ang mga bagay na maaari kung sanang pakinabang ay tinuring kong kalugihan dahil kay Kristo. Verse 8, sa katunayan, ang lahat ng bagay ay tinuring kong kalugihan dahil sa hindi matawarang halaga ng pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Dahil sa Kanya, pinawalang halaga ko ang lahat ng bagay at itinuring kong basura upang makamtan ko si Kristo. Amen. Verse 9, at ako'y matagpuan na nasa Kanya. Wala akong sariling, isipin nyo, wala akong sariling katwirang batay sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Kay kanino? Kay Kristo. Ang katwiran, buhat sa Diyos na nakabagay sa pananampalataya. Amen. Hallelujah. Diba? Palakpakan natin ating Diyos. Wala tayong sariling righteous o wala tayong sariling katwiran, hindi tayong matuwid sa harapan ng Diyos. Pero salamat dahil nakakilala natin ating Panginoong Hesus nung ating tinanggap siya bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay. Tayo'y naging matuwid sa harapan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Lahat yan na binibigay sa ating regalo sa atin ng Panginoong Hesus. Sipin mo si Apostol Pablo, matalino siya, tinuring niyang basura ang lahat ng kaalaman niya. Gusto lang niya malaman ng Panginoong Hesus, lalong lumalim ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Ganun kahalaga. Kaya maraming salamat, andito kayo ngayon sa Sunday para lalo tayong lumalim tayo sa salita ng Diyos, maunawaan natin dahil alam natin, paglabas natin dito sa mundong to, dito pa lang dyan sa pintuan niya, alam natin marami na tayong kalaban, mga diablo, mga talagang mga masamang espiritu. Pero salamat dahil kasama natin ang Diyos na buhay na gumagabay sa atin. Amen. Hallelujah. Why is righteousness likened to a breastplate in spiritual warfare? Bakit ba hinalintulad yung righteousness sa baluti? Just as the breastplate guarded the Roman soldier heart. Kaya pala, yung 'di ba, pag ang mga Roman soldier naka breastplate sila ng ganyan. Sana pinoprotektahan sila sa kanilang kaaway. Kaya sabi ko nga kanina, 'di ba, pag pinana sila, hindi sila kagad matatamaan, dadaos-dos lang 'yun. Dahil meron sila magandang yung breastplate ng nila, yung panangga nila. Pero tayong mga Christian, ang sabi niya sa nakapula, righteousness protect the heart of the Christian warrior. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ating Diyos. Yan ang pinoprotektahan ng Diyos sa atin, yung puso natin.
Bilang isang Kristiyano, kasi dito nagsisimula, di ba? Yung emotion nyo. Ano ba yung emotion natin? Di ba dito sa isip? Saan part ng tao po yan? Sa soul! Tama! Di ba? Soul. Yun. Yung soul natin. Kaya, mind, emotion, and will. Kaya kailangan natin yung abantayan ang ating puso. Kasi, righteousness is not a matter of feeling, but a matter of truth. Amen? Tama ba? Kaya yung katabi mo, alam mo, hindi pilingero yan eh. Huwag mong tingnan, hindi pilingero yan. Oo, hindi pilingero yan. Kasi, alam nyo ba, di ba, pag yung feeling mo, pilingero ka, ano lang yan eh, pwedeng magbago eh. Pero, pag alam mong totoo, ang salita ng Diyos, walang kaduda-duda, ito ang katotohanan. Amen? Ang salita ng Diyos, dito ka magbabase. Hindi sa feeling mo, kundi sa salita ng Diyos. Ito ang katotohanan. Pinag-aral kaya sabi nga doon sa una nating chapter, yung truth, di ba? The belt of truth. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya diyan, feeling may fluctuate, but truth remains. Kaya kahit na ano sabihin natin, ang katotohanan pa rin ang magwawagi. Amen. Kaya sa bansa natin, alam natin, makikita pa rin natin ang katotohanan, liliwanag pa rin sa bansang Pilipinas. Amen. Amen. Huwag kayong mawalang pag-asa. Kahit na ano man nababasa natin sa hindi maganda sa dyaryo, napapakinggan nyo sa FB o kung ano pa man. Di ba? Alam ko, ang katotohanan pa rin ang mananalig sa ating bansa. Sa ating bansa. Amen. At ganun din, sa buhay nyo, ang katotohanan pa rin ang dapat nating inilalabas sa buhay natin. No matter how you feel, the truth is, number one, you have been made righteousness of God. Ano man ang nararamdaman natin, ano man ang ginagawa nyo, kung kayo'y nagkakamali, alam ko, sabi ng Diyos, kayo'y matuwid pa rin. Basta alam lang natin, Lord, sorry kung meron akong pagkakamali, kung minsan natatalsikan tayo ng karumihan. Ulit, kung tayo natatalsikan ng karumihan, hindi na tayo naglulublob sa karumihan. Amen. Iba kasi yung naglulublob ka dati, tayo lublob tayo sa kasalanan. Talagang gusto nagtatampisaw pa tayo sa kasalanan. Pero nung tayo'y binago na ng Panginoong Yesus, umalis na tayo doon, tungo sa kadumihan, tungo sa kaliwanagan. Amen? Kaya hindi na tayo nagtatampisaw sa, hindi nyo na kinatutuwa ang gumawa ng mali. Amen? Dahil alam nyo na kayo ay righteous na sa Diyos. Amen? 2 Corinthians 5:21. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Sipin nyo, si Kristo, di ba? Wala siyang kasalanan. Naging kasalanan para sa atin. Para lang tayo'y maging matuwid sa harapan ng Diyos. Yung ginawa ni Kristo. Kaya sa to lang, yung mga nagagawa natin ngayong pagkakamali pa rin, ang Diyos nakatingin sa kanyang bugtong na anak. Hindi doon sa performance natin. Amen. Yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Doon tinitingnan ng Ama. Hindi yung performance natin. Tayo ngayon ay yumayakap lang yung robe of righteousness ng ating Panginoong Hesus. Amen. Na yun ang nakabalot sa atin. Kaya tayo ay matuwid na. Kaya kung piling mo na ikaw ay marumi, piling mo na ikaw ay hindi karapat-dapat sa Diyos, piling mo lang yun. Ulit, huwag kang pilingera. Huwag kang pilingero. Amen. No matter how you feel, the truth is, you are declared righteous and holy just like God. Idinilikha ka na ng Diyos. Nakaparehas ni Kristo. Di ba? Righteous ka na. Holy ka pa. Medyo parang, sabi mo, talagang yan ba ako? Parang
Eh yan na sinasabi ng Diyos. Basahin natin Ephesians chapter 4 verse 24. And to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Oh, isipin nyo, isuot daw natin yung ating bagong pagkatao. Di ba? Nung tayo tinanggap natin ating Panginoong Hesus, we are a new creation. Tama po ba? Di ba? Nasa atin ang banal na Espiritu Santo, nasa born again spirit na natin. Siya na ang gumagawa para sa atin. Bago na tayo nilikha, hindi na tayo katulad nung dati. Kaparehas na tayo ng ating Panginoong Hesus. Ang tanong ko, saan tayo kaparehas ng Panginoong Hesus? Sa katawan? Sa isip? Saan? Sa born again spirit natin. Amen? Doon nananahan ang banal na espiritu sa born again spirit natin. Kasi dati patay yun eh. Wala tayong pakialam nun eh. Pero nung tinanggap natin ating Panginoong Hesus, doon na pumasok ang banal na Espiritu Santo. Kaya doon natin kaparehas na righteous, matuwid tayo doon sa ating born again spirit. Amen po ba? Kaya ngayon makakalapit tayo sa Diyos. Kaya ngayon, ang sarap ng manalangin sa Diyos. Nakikipag-usap na kayo. Meron na kayong communication sa Diyos. Dahil yung born again spirit mo nag-uumapaw, Lord, pag umaga pa lang, gising mo sa umaga, Lord, thank you po sa pagpapala pong to. Dati, pagkagising mo sa umaga, wala kang mumuga lang, aalis ka na, wala kang pakialam. Oo, ngayon, nagpapasalamat ka sa lahat ng mga ginagawa mo. Dahil alam mo, ito'y biyaya ng Diyos sa iyo. Amen? 1 John 4:17. Unang John 4:17. Ang pag-ibig ay naging ganap sa atin. Kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y, isipin nyo sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig na ito. Amen. Hallelujah. Saan natin uli kaparehas ang Panginoong Hesus? Saan natin siya katulad? Sa born again spirit natin. We are like Him. Amen. Huwag na ho kayo magtaka dahil tinanggap niyo ang Panginoong Hesus. Kung kulot ka, straight ang buhok mo, yun pa rin. Diba? Ganun pa rin. Kung maputi ka pa rin. Kung maitim ka pa rin. Pero yung spirit mo, yun ang nabago. Yun ang kaparehas na ng Diyos. Amen. No matter how you feel, the truth is, you are perfect forever. Yan. Perfect ka na forever. Pero sabi na dito, wala naman daw forever. Wala forever sa mundo. Tama naman. Pero sa Diyos, meron forever. Dahil sa mundong ito, masisira lang ng mga bagay. Kung ngayon may iPhone 17, bukas meron ng 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Diba? Nagbabago, naluluma. Pero sa Diyos, merong forever. Hebrews 10:14. Natin, basahin natin. For by one sacrifice. Ilang sacrifice? Isa na. He has made perfect those who are being made holy. Isa na. Tinapos na ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Masabi niya, it is finished. Tapos na, wala na. Wala na tayong dapat idagdag. Perfect na tayo. Tanggapin na lang natin. Tanggapin natin. Kasi sa totoo lang talaga, ang Diyos hindi naman komplikado. Ang tao lang nagpapakomplika eh. Tao lang. Ang Diyos simple lang. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Paniwala ka sa Kanya na siya'y namatay para sa iyo at siya'y muling nabuhay. Ganun lang kasi. Ganun lang. Oo, ganun lang. Dahil tinapos na niya. Ito ating mga babasa sa salita ng Diyos. Ilang taon na, 2,000 years, pero pananampalataya natin, alam natin na talagang totoo ang Diyos, na merong Diyos na nagmahal sa atin. Amen? Paniwalaan natin, panampalatayaan natin. Alam natin na meron tayong pupuntahan pagkatapos ng buhay ito. Meron langit na kasama natin ng Diyos. Amen? Kahit na walang nagpapatotoo, meron ba nakapunta dito sa langit? Wala ba? Pero nananampalataya tayo. Amen. Paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Hindi patayan ang pagkatao mo
ang iyong mga ginagawa. Ang tunay mong pagkatao ay batay sa ginawa ni Jesus. Amen. Hindi ba, alam nyo, sa tulang dapat, ang nagdidefine sa atin talaga, yung ginawa ng Panginoong Jesus. Hindi ang tao ang magdidefine sa iyo. Yes. Kung ano yung sasabihin niya, hindi ang diablo ang magdidefine sa iyo. Oh, makasalanan ka talaga, kinukontem ka. Sabihin ng tao naman, oh, wala ka talaga, wala ka silbi. Huwag nyo, erase nyo yun, reject nyo yun. Ang i-define natin, yung tinapos na gawa ng Panginoong Jesus sa atin. Siya magdidefine sa atin. Yung iba patay natin sa ating pagkatao. Dahil minahal niya tayo. Amen. Kasi ang mga tao, humahanap ng applause sa kapwa niya tao eh. Tinidefine niya ito. Buti nang ginawa ko, ano? Siyempre, kikis-kisin naman yung sigo. Oo nga, galing-galing mo. Huwag tayo maging define sa gawa. Hinihintay natin yung tao para tayo i-update. Kung hindi, dapat ginawa ang ating Panginoong Jesus para sa atin. Amen? Amen. Hindi ka binabago ng iyong gawa. Nibigyan ka ng kapangyarihan gumawa ng tama dahil sa kung sino ka na kay Kristo. Again, hindi yung self-performance ng tao. Dapat tayo nakabatay pa rin sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Dahil ang Panginoong Yesus, ang Holy Spirit, ang tutulong sa atin, ang gagawa para sa atin. Magawa natin yung mga tama. Siya yung mag-i-empower sa atin, yung Holy Spirit, na dapat gawin natin itong kabutihan to. Siya yung kikilos sa atin. Hindi yung self-performance mo. Alisin mo yun, i-stretch mo yun. Dapat yung banal na Espiritu ang kumikilos sa iyo, kaya nagagawa mo ang mga mabubuting bagay. Amen po ba? Ito yung supporting verse natin. Philippians chapter 2 verse 13. Sabi diyan, God worked in us to will and to act. Sabi diyan Philippians. Ito kabila, Tagalog, para mas maintindihan natin. Ito kabila naman yung English, yung nasa kaliwa ko. Okay, yung English. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Sa Tagalog, basahin natin sabay-sabay. Sapagkat ang Diyos ang Siya nagbigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod ang kalooban niya. Sino nagbibigay sa atin ng kalakasan? Sino nagbibigay ng lakas loob sa atin? Sino? Pagnanais? Sino? Ang Diyos. Siya yung nag-i-empower sa atin. Amen. Hindi self-performance mo na, gagawin ito para makilala ko. Ngayon, ang banal na Espiritu, ang nag-uudyok sa iyo, gumagawa ka dahil alam mo, minahal ka ng Diyos. Amen. Gumagawa ka ng mabuti dahil alam mo, ang Diyos ang unang umibig sa iyo, ang unang Diyos nagmahal sa iyo. Amen po ba? Isa pa, tingnan natin. 1 John 3:7. Righteousness is seen in action. Dear children, don't let anyone deceive you about this. When people do what is right, it shows that they are righteous, even as Christ is righteous. Diba? Sipin nyo, tayo mga Kristiyano talagang lalabas. Mag-uumapaw sa atin. Makikita yung mga ginagawa nating tama. Mag-iilaw kayo sa mga kapitbahay nyo. Ang bait-bait ito. Kasi nga, yung banal na Espiritu nasa inyo. Gumagawa kayo, hindi dahil sa performance nyo. Kung hindi, ang Diyos ang nag-uudyok sa inyo, gawin mo yung mabuti. Naisip mo ngayon, ang Lord para sa iyong kaluwalhatian itong ginagawa mo. Amen po ba? Amen. Yun ang dapat natin laging iisipin. Magawa tayong mabuti, hindi para maging mabait sa kapwa, hindi para maging ma-please natin yung tao, hindi ginagawa natin ito para sa kaluguran ng ating Panginoon. Dahil tayo ngayon ay righteous na at matuwid na. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu Santo. Amen? Kasi dati hindi naman kayo nakakagawa ng mga mabuting bagay. Ayun, tahimik kayo. No? Wala. Talagang wala. Ang ginagawa niyo, self-righteous lang talaga.
Gusto niya lang mag-perform, gusto niya makilala. Kaya isang mabait, hindi ko lang, may tawag doon para sa mga mabait na tao talagang kalimutan natin. Hindi ko alam kalimutan ko. Okay, then, another verse. Titus chapter 2, verse 11, 22. Grace train us to live upright lives. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Sabi nyo talagang salvation para sa lahat. It teaches us to say, ano sabi yan? No to ungodliness and worldly passion, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Talagang napakabuti ng Diyos. Talagang ang salvation is para sa lahat. Pero, mayroong mga nagtuturo na talagang, ikaw may mga kaibigan na, susubukin ka. Sabihin niya, sinabi niya, gumawa ka na. Ito, hindi naman ito masama. Lahat naman ng mga tao, basta magano, ito ngayon ang uso. Ito yung uso ngayon. Kaya, baliwala na yan. In naman to. Alam mo yung in na yun? Pag nilagyan mo ng S, sin. Inalis mo yung S, kaya naging in. Diba? Di tayo maging tatlo asawa mo. Kasi in naman to sa mga artista, ganyan in. Inalis mo yung S, sin yun. Sabihin naman sa'yo, sige, hindi naman nawawala ang righteousness, pagiging matuwid mo. Hindi naman mawawala ang iyong kaligtasan. Maliho yun. Kaya dinidisid lang kayo. Wala naman ang simbahan tuturong na may sinabi ba kayo? Sige, maghala mo, magkasala kayo. Paglabas dito, magkasala kasi di nawawala ang kaligtasan. Matuwid na naman kayo. Wala yun. Baluktot na katwiran yun. Yan ang tandaan nyo. Ang liwanag dyan, maliwanag pa sa sikat ng araw. Sabi niya, it teaches us say to no to ungodliness and worldly passion. Humindi kayo sa kasalanan. No. Amen? Tingnan natin. Diba? Laging ang pag-ibig ng Diyos. Yan, yung self-control. Dati wala kayong self-control. Diba? Gagaroon kayo. Yung aso nyo ngayon, tumatuwa na siya, hindi nyo na sinisipa. Meron na kayong self-control. Dati pag sisipain mo kasi, init ang ulo mo Kaya talagang napakahirap nang wala ang Panginoon Jesus sa atin, sa buhay na ito. Lalo na this last days, diba? Nakasulat naman sa huling araw, talagang dito magbabago. Lalong pasama ng pasama. Pero salamat sa Diyos dahil alam po ang mga believers ay lalo naman lumiliwanag ang inyong buhay. Amen po ba? Nagliliwanag kayo sa mundong to. Yan ang mga believers. At tingnan natin ang Panginoong Hesus yung kwento. Yung kwento kung paano dinidisip ng Diablo at Panginoong Hesus. Yung siya ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights sa wilderness. Tinukso siya ng Diablo. Basahin natin. Matthew chapter 4, verse 1 and 2. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Chapter 3. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell this stone to become bread. Sabi ng Diablo sa kanya, kasi gutom Meron ba kayong kilalang pag gutom, nagbabago kanya? Meron na, Ay, kailangan. Siyempre, nag-fasting ang Panginoon. Diba? Pag tayo, yung ating, diba sabi ko, ang tao, spirit, soul, and body. Yung soul natin, pati yung body natin, nagugutom. Nag-tempt tayo. Pero, mga kapatid, paglabanan po natin kung paano ginawa ng Panginoon Jesus. Kasi dito pa lang, dinaya na ng Diablo sa pananalita niya. Umuwi siya sa Bible, pero nag-umit siya o tinanggal niya. Kasi sabi niya, if you are the Son of God, inalis niya. Kami, makikita yung kung ano yung inalis niya. Kaya, dapat tayo talaga sa panahon na to,
Dahil ang pananampalataya natin talagang nakakapit lang sa tinapos na gawa ng ating Panginoon Jesus. Amen? Ito ang inumit niya. Ano kaya yung inumit ng diablo? Kasi kung ang Panginoong Jesus ay talaga hindi niya napaglabanan yun, na-compromise siya, pwede niyang gawin. Ang mga tao kasi ganun. Di ba? Pag gutom o hindi man gutom, lagay natin sa ibang bagay, pinag-compromise nila ang kanilang pananampalataya para lang sa isang bagay. Meron ba kayong kilalang gano'n? Huwag nyo lang banggitin siya. Compromise niya. Kino-compromise niya yung kanyang paniniwala para lang dito makuha niya yung isang bagay. Ganun yung tao na ang kanyang pananampalataya, sige na, makuha lang kita. Okay na to. Ito-compromise niya. Parang si Esau. Diba? Si Esau, kapatid ni Jacob, kinompromise niya ang kanyang pagiging panganay. Dahil gutom na gutom siya, basahin niya sa Genesis chapter 25, verse 32. Nagugutom siya. Sabi niya, bigay mo sa akin, sabi ni Jacob, basta bigay mo sa akin itong pagiging birthright mo. O bibigyan kita nitong pagkain na ito. Kinompromise niya. Tayo, sana huwag tayo mag-compromise. Tumayo tayo, mag-stand tayo sa Word of God. Amen? Para kung paano ginawa ng Panginoong Hesus, basahin natin yung ginawa ng Panginoong Hesus kung paano ng Diyos Ama sa ating Panginoong Hesus. Tingnan natin kung ano sinabi ng Panginoong Hesus. Ito yung pinanghawakan ng Panginoong Hesus. Basahin natin. Matthew chapter 3 verse 16 hanggang 17. Kausap ng Panginoong Hesus, pinaptize na dito ang Panginoong Hesus. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heaven were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, alighting upon him. And verse 17, basahin natin sabay-sabay. And suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Sinabi ng Diyos Ama sa kanya, "This is my beloved Son." Ano kanina yung sinabi dun ng diablo sa kanya? It! Diba? It, nawala yung beloved. Yung beloved Son. Sipin nyo, nawala yung inumit niya. Ito yung pinanghawakan ng Panginoong Hesus. Naging magtibay na pundasyon ng ating Panginoong Hesus na alam niya yung identity niya. Diba? Na mahal siya ng Diyos, ng Amang Diyos. Amen? Dapat ganun tayo. Alam natin kung ano yung identity natin. Tayo mahal na mahal ng Diyos. Kaya, you are beloved. Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, you are beloved. You are beloved. Ang ganda ng pangalan ng ating church Diba? Beloved Grace Church. Yan ang dapat maging identity natin. Ito yung ating panghawakan. Na mahal tayo ng Diyos. Tayo yung anak ng Diyos. Amen? Hindi magbabago yan. Kahit kailan. Again, huwag kang pilingero. Word of the day. Kailangan natin ipasok sa ating isip, sa ating puso. Diba? Always think, mahal na mahal ako ng Diyos. Hindi ako iiwan, hindi pababayaan ng Diyos. Kasi, ang Panginoong Hesus, yung identity niya, alam niya Doon siya nakapokus niya, alam niya na ako anak ng Diyos. Kaya ano sabi ng Panginoong Hesus? Matthew 4:24 chapter 4, verse 4. Paano sinagot ng Panginoong Hesus? Dito, sabi niya, but he answered, sinabi niya sa devil, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, by every word that proceeds from the mouth of God. Ito ang katotohanan. Kaya, brothers and sisters, mga beloved, basa po tayo ng salita ng Diyos, makinig po tayo, lalong titibay ang ating pananampalataya. Habang naririnig natin ang mga gantong mensahe ng biyaya, lumalakas lalo ang ating pananampalataya, lalo tayo nagiging matatag. Yung pundasyon natin sa katotohanan na tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus.
Amen? Kung ang Panginoong Jesus, hindi niya alam yung identity niya, diba? Na-compromise na siya. Sige na. Gagawin ko tong tinapay na to. Nagagawin ko tong pera na bilyon, trilyon. Ay, hindi pala. Tinapay, yung sinabi. Diba? Kasi tao gano'n eh. Sige, bibigyan kita ng milyon, bilyon. Oh. Yung plot, ayan na naman tayo. Diba? Kino-compromise nila. Gigil ka na naman. Kaya sabi sa'yo. Pero yan, basta tayo, nakabase tayo sa katotohanan. Sa Word of God. Kaya, ulit, balikan po natin yung belt of truth, yung salita ng Panginoong Jesus. Doon lang natin maaasa, makikita ang tunay na pananampalataya sa salita ng Diyos. Kaya ano ang takeaway natin dyan sa istorya, magiging identity ng Panginoong Jesus? Alam niya na siya yung anak ng Diyos. Tingnan natin na yung takeaway natin sa istorya ng ating Panginoong Jesus. Kung mapaniwala ka ni Satanas, kaya hindi ka ligtas, madali ka niyang mahihikayat na mamuhay na parang hindi ka ligtas. Kung hindi ka babasa sa salita ng Diyos, tapos hindi ka pa umaattend pag Sunday service, ang lamyan ng spiritual na pamumuhay, diba? Makukompromise ka nga. Oh. Kaya, alam ko, tayo, mga beloved ng Diyos, tayo'y nakaugat sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Diba? Amen? Mataas, dahil alam mo, minahal ka, binalyo ka ng Diyos sa ating Panginoong Jesus. Minahal ka niya. Siya yung namatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas ka. Amen? Binabalyo mo. Alam mo, ang Sunday, talagang kailangan natin, makikinig tayo, meron tayong mapapakinggan lagi sa salita ng Diyos. Kasi binabalyo mo eh. Alam mo yung pagmamahal sa iyo ng Diyos. Kaya talagang iingatan mo. Para bang pag ang isang bagay na binigyan ka ng mahal, value mo, binigyan ka na lang ng alahas, binigyan ka sa mamahaling sasakyan, relos o whatever, di ba iingatan mo? Tama po ba? Iingatan mo. Tayo rin, binalyo tayo ng Panginoong Jesus. Yung ating pagiging Kristiyano, alam natin, binabalyo natin. Amen po? Hindi na tayo kesera-sera kung ano lang gagawin natin. Kailangan makita sa atin si Kristo. Kumilos tayo sa tunay na Kristiyano. Amen? Makikita sa pamumuhay natin si Kristo dahil niligtas niya tayo. Kahit na anong sitwasyon man yan, alam natin, hindi tayo pababayaan. Amen? Sapa, if Satan take your senses of righteousness, you are more likely to behave unrighteously. Yung puso natin, kailangan natin ingatan. Huwag nating hayaang pasukin ng dyablo. Yung ating puso, ang ating isipan. Bakit? Kinukundem ka ng dyablo eh. Yan lang naman ang sasabihin sa'yo eh. Wala kang pakinabang. Mahina ka. Hindi mo kaya yan. Lilituhin ka ba ng dyablo? Lilituhin ka niya. Ngayon, lilempot-lempot ka naman. Ang gagawin mo, totoo nga talaga. Itong mga ginagawang to, hindi para sa akin to eh. Dahil ang tingin ko, ako yung isang makasalanan, ako yung isang makahiya. Na pag mayroong mga nangyayari, talagang tumitiklop ako. Pero dapat, di ba, righteous ka na. Kailangan ng mamuhay ng matuwid. Alam mo, kasama mo si Kristo dahil ikaw ay more than conqueror. Amen. Mag-i-stand ka sa katotohanan. Kung alam mo, hindi ka mag-compromise ang buhay mo, lagi lang nakatuon. Turn our eyes only to Jesus. Wala nang iba, the author and finisher of our faith. Hindi ka mapaglalanan ang puso mo. Diba? Yung puso mo mababago. Hindi ka na matutokso ng dyablo. Hindi ka na niya mapaglalalangan. Amen? Kaya, diyan na po ako magtatapos. Ayaw nyo pa. Sige, ito, meron pa tayong beloved walk. Siyempre naman,
Meron tayong beloved walk. Kaya, number one, meron tayong pang araw-araw na kailangan natin. Para ito mga naintindihan natin, na unawaan natin ang Panginoong Hesus, pinakita natin kung gaano niya tayo kamahal. Diba? Kailangan natin i-apply. Paano? Beloved walk, guard your heart daily. Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you don't flow from it. Diba? Lagi nating bantayan ng ating puso. Uminom tayo ng ano yun? Iniinom? Heart guard. Di ba? Hindi yun. At sinasabi ko, bantayan natin ang puso kasi diyan pumapasok ang dyablo. Kaya kailangan natin, dapat tayo maging humble tayo. Mapagkumbaba tayo. Mapagbigay tayo sa kapwa natin. Amen. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Maging malawak ang ating pag-iisip. Malawak ang ating pangunawa. Dahil nagiging mapagmahal tayo. Mahaba na ang pasensya nyo. Amen. Yung bunga ng banal na Espiritu Santo ay nasa inyo. Guard your heart. Na alam ko ang puso nyo ngayon malambot na. Kung malambot ang mamon, mas malambot pa sa mamon ang puso nyo ngayon. Na dati ay sobrang tigas, kasing tigas ng adobe. Eh hindi na ngayon. Kasing lambot na mas malambot pa sa mamon. Amen. Number 2, reject self-righteousness. Tayo, pag meron tayong ginagawa, yung pagiging self-righteousness, dapat i-reject na natin kagad yan. Pag alam mo, ang sarili mo lang ang naitataas mo, mag-renew ka kagad ng isip mo. Ilagay mo kagad lahat ng ginagawa mo sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Isipin mo kagad, lahat ito'y nagagawa ko dahil sa biyaya ng Panginoong Hesus. Hindi yung self-righteous mo. I-reject mo yun. Hindi, kaya ko ito nagagawa dahil alam ko, mahal ako ng Diyos. Biyaya niya to sa akin. I'm a child of God. Di ba? I'm holy and righteous because of our Lord Jesus Christ. Kaya pag yung medyo nagiging astig ka na, yung parang ang paa mo umaangat na sa lupa. Ganun ba yun, di ba? Tapos yung ulo mo, lumulobo na. Pagiging self-righteous mo, nagiging akala mo, ikaw na magaling, ikaw na yung matalino, ikaw na yung tama. Reject mo yun. Sabi mo, Lord, I'm a child of God. Diba? I'm disciple of Jesus who love. Amen. I-reject niyo po yun. And then, number 3, walk in righteousness. Yan. Lakaran natin, pagiging matuwid. Dahil tandaan natin, we are walking Bible. Amen po ba? Tayo ang tinitingnan ng sanlibutan. Yung pinamumuhay natin. Nakatingin sila sa atin. Amen? Hindi sila nakatingin kung kanino pa man, kung hindi sa inyo. Sasabihin yan, yan ba talagang Kristiyano? Pinamumuhay ba talaga si Kristo niyan? Parang hindi yata. Gusto nyo ba nung ganon? Kaya dapat ipamuhay natin, yung pagiging matuwid natin sa harapan din ng mga tao. Nagagawa natin to dahil sa biyaya ng Diyos. Amen. Tama po ba? Kaya ngayon, yung kapitbahay mo, alam ko, mamahalin mo na. Uy. Di ba? Makikita to. Kahit saan man tayo magpunta. Kailangan dapat laging nakatuon lang tayo sa ating Panginoong Hesus. Mag-glow, makikita yan. Makikita sa buhay natin yung pagbabago sa ating buhay. Amen. And number 4, encourage other in their identity. Dito tayo sa simbahan, tayo nagpapalakasan. Mga mananampalataya, kaya meron nga pagtapos ito, meron tayong mga fellowship, kaya napakahalaga rin po ng fellowship. Oo, tayo nagpapalakasan, nagtatapikan ang bawat isang mananampalataya. Oo. Nagiging kalakasan natin. Para bang lagi namin sinasample yung baga. Lalo kang pumupunta dun sa baga. Para lalo kang uminit. Lalo kang makita magningning. Dahil pag ikaw umalis yung isang baga, inalis mo at nilayo mo, ano mangyari? Namamatay. Amen? Kaya ito yung identity natin, lagi mong tatapikin.
ang iyong katabi, oh, kamusta ka na? Tandaan natin, we are the light of the world. Tayo ay tinitingnan ng mundong to. Bawat kilos ng mananampalataya. We are the salt and light. Diba? Tayo ay asin. Kaya kahit umuulan, pumupunta kayo dito. Alam nyo, hindi kayo matutunaw. Oh, diba? Kahit umuulan, buti nga, di bumabagyo ngayon. Pag may service, pumupunta kayo. Oh, tayo, again, yung identity natin. Pag alam mo, nakikita mo yung kapatiran mo, diba? Tapakin mo, oh, yung identity mo, you are like Christ. Amen. Maging kalakasan natin ang bawat isa sa atin. Amen. Kaya pagpunta pa lang natin dito sa church, nakita mo, wow, lumalakas ka na. Alam mo, makikita ko na naman to. Yung kapatiran kong to. Di ba? Nagiging inspirasyon ko to. Talagang ang dami. May dala na naman siyang hopya. Oo. Di ba? Oo. Yun. Kailangan natin i-encourage natin ang bawat isa. Amen? Sige po, ito na talaga ang totoo, ang ating beloved thought. I am eternally righteous in Christ. Sino ang righteous dito? Pakitaas ang kamay. Amen. Sige po, palakpakan natin Diyos na buhay. Sige po, manalangin po tayo. Pero bago ang lahat, aanyayahan ko ang mga bago at yung nakikinig sa podcast na kung ngayon mo lang narinig ang mensaheng to, inaanyayahan kita, tanggapin mo bilang Panginoon at tagapagligtas ang Panginoong Hesus. At makikita mo ang kanyang lubos na pag-ibig, ang lubos niyang biyaya sa iyo. Sige, sundan mo ko sa maiksing panalangin na to. Panginoong Hesus, sa oras pong to, ay tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. Tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kayo na po ang maghari sa akin. Salamat po, Panginoong Hesus. Hallelujah. Ako na lang mananalangin. Panginoong Hesus, salamat sa mga kapatiran ko na narinig mo, Panginoon, ang kanilang pagsambit at tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Kayo po ang manguna po, Panginoon, sa kanila. Kayo po ang gumabay kung ano man po ang kanilang pangangailangan. Alam kong sila'y pinagpala mo na. Ano man ang mga request po nila, O Diyos, kayo po ang tumugon nito. Salamat po dahil lahat po ito'y biyaya mo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po. Sige po, pwede po tayong tumayo para sa ating panalangin. Nakilang Diyos Ama, salamat po sa iyong mga salita na kahit kailan hindi nagbabago, O Diyos. Salamat sa mga revelation mo, Panginoong Hesus, na ulit ito'y aming naintindihan at alam po namin na ito'y aming ipapamuhay, O Diyos, sa mundong to na batbat ng kasalanan, pero andyan ka lagi sa amin na nagpoprotekta, laging nag-iingat. Salamat, Panginoong Hesus. Kaya sa oras pong to, Lord, sa bawat isa ng aking mga kapatiran na andito, I speak in the name of Jesus, good health, O God, sa kanilang buhay. Alam ko kayo po ang magproproteksyon sa kanilang kalusugan. Kung ano man ang mga banta ng kalaban, O Diyos, ng dyablo sa kanilang kalusugan, I rebuke them in the name of Jesus. I speak life, Panginoong Hesus, good health sa kanilang pangangatawan. Simula ulo hanggang talampakan, O Diyos. Kayo po magbibigay sa kanila ng kalakasan. Salamat, Holy Spirit. At sa buong linggong to, Panginoon, sa kanilang lahat na gagawin, O Diyos, saan man po sila magpunta, saan sila dako ng kanilang panyapak, ano man ang kanilang hawakan, Lord, pinagpala mo na sila. In the name of Jesus, salamat. Dahil alam ko, sila yung mga anak. O Diyos, thank you, Lord Jesus, for your protection sa kanila. Ano man ang kanilang mga gagawin, Panginoon, binigyan mo na sila ng wisdom, O God,
sa bawat transaksyon, sa pag-aaral ng mga estudyante. Lord, wisdom, O God, sa bawat didesisyonan ng mga magulang, ng mga tao, Panginoon, Lord God, na kanilang kakausapin. O God, thank you sa wisdom na pinagkaloob mo dahil sa inyo nang gagaling ang karunungan. Thank you, Holy Spirit, sa bawat gabay sa aking mga kapatiran na to, sa buong linggong to. Thank you, Lord Jesus. Ganun din sa mga nanonood sa podcast, Panginoon. Ano man ang gagawin nila, Panginoon, na ikaw lang ang maitataas sa kanilang buhay. Thank you for the victory in the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw kahit kailan, O Diyos. Salamat dahil lagi mong, bawat isa rito aking kapatiran, ay lagi mong kinukomfort, O God, lagi mong niyayakap ng iyong pagmamahal. Thank you, Lord Jesus, na tunay na hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat po, Panginoong Jesus. I speak blessing upon blessing, Panginoon, sa aking mga kapatiran na to. In the name of Jesus, sa buong linggong to, Lord, sila'y pinagpala mo na at iningatan. In the name of Jesus, amen and amen.